Magandang araw mga idol, kumusta kayong lahat? It's me, TGL Sports TV, nagbabalik mga idol. So for today's video mga idol ay magre-react tayo dito at pag-uusapan natin itong video na kung saan mga idol courtesy by Chino Trinidad. Kilala niyo naman ang ating idol na isang reporter at analyst sa GMA na napakalupit at isa sa mga naniniwala na talagang malakas sa malakas ang ating pambato na si Cuadro Alas, General Casimero. Well mga idol, panoorin natin ang isang video na kung saan ay titled Pre-Post Fight with General Casimero. Dahil alam natin na itong si Chino Trinidad ay talagang idol na idol at tagahanga ito kay General Casimero, ang angas ng Pinas, na isa sa mga ika nga ay may kalalagyan itong si Naoya Inoue kung sakaling sila ang maglaban kung pagbibigyan po ng pagkakataon mga idol. Tara, panoorin natin mga idol at suportahan po natin ang YouTube channel ni Sir Chino Trinidad. Tara, let's go mga idol, panoorin natin. At magbibigay tayo ng reaction pagkatapos ng video mga idol. Yan, shadow fight ang ating Lodi, si Cuadro Alas Casimero. Ito, magkakaroon tayo ng pagkakataon na silipin yung dugout. Free fight po ito ni General Casimero sa kanyang second bout at the Super Bantamweight o Junior Featherweight Division, 118 pounds. Ito po yung kanyang wrapping. Gusto natin mag-pay attention sa wrapping na itong ginagamit niya. Doon sa iba na hindi masyado nakakapanood, ito ho yung gasa na tinatawag. Sa mga old schooler na boxing, kahit sila Manny Pacquiao, yan pa rin yung kanilang ginagamit, no? Kasi yan talaga ang yan ang choice talaga of boxers. Now, ang pinaka-importante rito, yung proper way of wrapping. Napapansin nyo, yung padding o yung kapal doon sa kamao, yung sa knuckles, pero tignan nyo kung paano niya inirarap papunta doon sa kanyang wrist. Kasi sa lakas ng suntok, malakas ang mga injuries nang gagaling sa wrist. Yung ginagamit niyang gasa na yan, kanya pong papatungan pa, yung nakikita nyo na kulay flesh na tape na yan, yan po yung adhesive na tape. Merong common brand dati dyan, Eucoplast. Pero ang gamit po ni General ever since pala, yung same variant, pero gawa ng Omega, yung mga kaibigan natin sa IPI, yung International Pharmaceuticals Incorporated. Okay, yung ginagamit niyang yan, bakit mahalaga yan? Kasi kahit mabasa ng pawis o ng tubig, all fight long, hindi po gagalaw. Importante, kita nyo kung paano yung isisiksik yan. Isusuntok pa niya yung sa sahig para maramdaman niya kung siksik na, pasok na yung tinatawag na kanyang wrap papunta doon sa kanyang gloves, no? Ayan na, grabe talaga yung lakas. Importante yung power na kanyang dadalhin sa laban. Remember that this is only second fight at super bantam. Ano ba yung timbang niya dati? Nagsimula siya ng 108 pounds. Imagine nyo, pero that was what? 16 years ago. Yang kaliwang kamay na yan would prove to be his best weapon sa laban na ito. Okay, susukatin pa natin. Talagang masakit. Tamutong lohon to. Gusto pa yatang isample sa katawan ko yung kanyang suntok. Pati kayo misabi, body shot. Gusto pa ako mabuhay. Oy! Yung body shot. Ayan na. Pick upin natin ang laban. Round 6. Ito yung knockdown na devastating. Tingnan nyo ha. Ito yung sinasabi ko sa inyong kaliwa, oh. Kung ordinaryong boksingero, hindi natatayo itong si Ngitumbwa, si Filipos ni Ngitumbwa. Kaya nyo kung paano niya tinaktak yung ulo niya? Yung batang yan, kung iba-iba yan, nakukuha lang ng matrikula o yung kukuha lang ng purse niya, malamang hindi na tumayo yan. Kasi alam niya kung ano ang klase ng sasalubog sa kanya. Pero ang tapang, no? Bakit ganito? Once, sabihin natin yung pride of a champion. Sa Namibia, hindi mahirap ang buhay, hindi madali. Mas mahirap ang buhay kaysa sa ibabaw ng ring. Yan ang sabi niya. At dito makikita nyo kung paano niya na-survive yung onslaught na yan ni General Casimero. Now, marami nagsasabi, ano ba, mahina ba si General Casimero? Hindi po mahina. Ang lulutong nung ibinabato niya. Pero tandaan nyo na si General umaangat sa timbang.
sa laban na ito, kasi lahat pinag-usapan, una yon, hindi niya natural weight yan. Super bantam, mabigat yan, 118 pounds. Natural na weight itong si Ngitumboa ni Philippus. Siyempre, magtutuloy-tuloy ito at sasabihin sa atin ni John Real later na siya mismo nasaktan dahil sa haba. Pero yung pride, yung puso nitong si Philippus, talagang sasaludo kayo sa kanya. Yung kanyang pagiging champion sa puso, yan ang masasabi nating weapon na dinala niya rito kontra kay John Real Casimero. Kaya makikita nyo, isa pa, age. 34 years old na po si John Real. 27 lang to si Philippus. Grabe, no? Mga solid ang binitawan ni John Real Casimero, no? Si Baydabil na naman to. Gaano kahirap itong belt na ipinanamin mo? Sabi, hindi ako na-expect na ganun pala katibay yung kalaban natin. Nakala ko payat-payat na pero sobrang tibay ng kalaban. Mas matibay ito dahil, alam mo, mas bata kayo. Hindi pa naman kami sinuhang bata pa ka, no? Pero, madaming ibinato sa'yo. Paano mo, nakakatili ka na kayo? Kasi hindi ko naman sa loob yung lakas niya. Pero sa jab, matamalan ko kasi sobrang haba na. Haba. Ano susunod para sa'yo? Na professional boxer. Maganda ka pa rin. Ano ang sinema mo para bumaba ang tagpo mo ng ganito? Ayun, narinig natin mga idol, no, sa laban ni Cuadro Las Casimero dito kay Philippus Ngitumboa, na isa si Chini Trinidad, isa sa ating mga reporter at analyst po mga idol pagdating po sa sports, basketball at saka boxing, ay nakita natin na isa sa mga naniniwala na talagang hindi basta-basta ang lakas ni Cuadro Las Casimero. Nakita naman natin na nangisay po itong si Philippus Ngitumboa. Pero talaga ang puso ni Philippus Ngitumboa ay talaga ang laki, no? Talagang pinatunayan niya na he's a champion of WBO Global Super Bantamweight. So, alam naman natin si John Real Casimero kahit medyo maliit pero talaga namang malakas sa malakas. So, 34 years old versus 27 years old pero na-knockdown at talagang nasibay the bill. So, ito ang ating idol, ang ating isa sa mga malupit na analyst at saka reporter na si Chino Trinidad, talagang naniniwala at sabi nga niya napakalakas talaga ang lip hook at sabi nga niya ang lip hook ang magpapatumba kay Philippus at nangyari ngayon mga idol. So ayun, nakita natin na talagang malupit na palupit ang ating pampato na si Cuadro Las Casimero na minsan kahit pag malakas ang kalaban, hindi niya sinasalubong yung mga suntok ng kalaban. Kailangan siyang mag-adjust, kailangan niyang gumawa ng paraan para makakuha ng tsansa na talagang solido ang kanyang mga patama. At dito nga, sa round 6, talagang na-knockdown itong si Philippus Ngitumboa. May mga ilang round na talaga namang nasibay the bell. Kaya sa mga nagsasabi na talagang humina si Cuadro Las Casimero, talo daw siya kay Philippus Ngitumboa, well mga idol, para panuorin nyo na lang ang full video para naman maliwanagan kayo. Baka po ay bitter lang po tayo kay Cuadro Las Casimero, kaya ganun yung mga panat natin sa ating pambato, nagpuhis buhay para sa ating bansang Pilipinas. So proud pa rin tayo sa ating mga boksingero dyan. Salamat Sir Chino Trinidad sa yung believe sa ating pampato na si Cuadro Las Casimero, ang angas ng Pinas. So hanggang dito na mga idol. Kayo, anong masasabi nyo dito sa video ito? Nagpapatunay na isa sa mga talagang niniwala sa lakas ni John Real Casimero, ang ating angas ng Pinas, ay ang ating malupit na analyst at reporter na si Chino Trinidad. God bless mga idol.